Mireya POV. Naging maayos ang sumunod na sandali. Halos hindi pa rin makapaniwala si Mireya sa mga nalaman. Si Rovan na naman. Siya na naman ang hero ng buhay ng buong pamilya nila. Hindi niya akalain na nagawang tulungan ni Rovan ang mga magulang niya at mga kapatid. Ni sa hinagap, hindi talaga to sumagi sa isipan niya, lalo na't iba ang pagkakakilala niya kay Rovan noon pa man. Ate, ang swerte mo talaga kay kuya. Alam mo ba, siya ang nagbigay sa amin ng bahay na ito. Siya din na nagpaaral sa amin ni Raymark at lahat ng mga pangangailangan namin. Walang pagkatubiling ibinigay niya. Nakangiting wika sa kanya ni Cecilia. Nandito silang dalawa ngayon sa kusina at tinutulungan niya itong ihanda ang mga pagkain sa mesa. Talaga? Talaga bang ginawa ni Rovan yan? Gulat niyang tanong dito. Natawa naman si Cecilia. Nakangiti siya nitong tinitigan bago nagsalita. Bakit parang hindi mo to alam? Teka lang, ano nga palang nangyari? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin? Seryosong tanong nito sa kanya. Wala sa sariling napatitik siya sa sala na noon ay masayang kausap ni Rovan ng tatay Carlos at nanay Teresa niya. Nakikita niya ngayon pa lang na para bang close si Rovan sa kanila. God, napaka-unpredictable ng pag-uugali ni Rovan. Bakit ba hindi niya nagawang magtiwala sa lalaking ito ng lubusan noon? Puro siya panghuhusga sa mga nakikita niya dito noon. Akala niya talaga, isa na lang siyang laruan para dito na walang ibang habol kung hindi ang katawan niya. Hindi niya man lang nakitang maayos na pakikitungo at pag-uugali nito sa kanya. Wala, may mga bagay na mahirap ikwento ngayon pero alam ko naman na mahal ako ni Rovan eh. Mahinang sagot niya kay Cecilia. And napapasana all na nga lang ako ate. Ang swerte mo talaga pagdating sa pag-ibig. Kinikilig nitong sagot sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang matawa. Wala sa sariling muli siyang napatitig sa kinaroonan ni Rovan at nang mapansin niyang nakatitig din ito sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi at mabilis na nag-iwas ang tingin dito. Gosh, bakit ganun siya kung makatingin? Mahinang bulong niya sa kanyang sarili kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib niya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya pero bigla rin siyang nakaramdam ng pagkailang na para bang ramdam niya pa rin ang mainit na pagkakatitig ni Rovan sa kanya hanggang ngayon. Ate, bakit ang pula ng pisngi mo? Teka lang, masakit bang ulo mo? May sinat ka ba? Narinig niyang wika ni Cecilia pero mabilis siyang umiling. Ano ba? Bakit ba masyado siyang halata? Gosh, may 3 na silang anak ni Rovan pero kumakasta siya ngayon para siyang isang teenager na nasa paligid lang si Crush. Ate hala, nagbablush ka. Gosh, kung gano'n napatay ka rin pala kay Kuya Rovan. Ang sweet niyo talaga. Bakas ang kilig sa boses ni Cecilia habang sinasabi ang katagang yon. Kaya naman hindi niya na mapigilan ng matawa. Ikaw talaga, kung ano-anong nakikita't sa mga sinasabi mo eh. Oo na, mahal na namin ang isa't isa. Kaya kung ako sa'yo, hanapin mo din ang lalaking mamahalin mo kagaya ng pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Rovan ngayon. Nakangiti niya sagot dito. Of course, gagawin ko yan pero not now. Kailangan ko na munang mag-focus sa aking pag-aaral. Hindi birong tuition na binabayar ni Kuya Rovan sa kurso ko. Kailangan ko makapasa at nakakahiya kay Kuya at syempre sa'yo na din. Ngiting-ngiti nitong sagot. Hindi nga naramdaman ni Maria na tapos na pala nilang iset up ang table eh. Ready nang kumain, kaya nagkusa na siyang puntahan ang mga magulang niya. Nakausap pa rin si Rovan sa living room. Nay, Tay, kain na. Nakangiti niyang tawag sa mga to. Napatitig pa siya kay Rovan na nauna pa talagang tumayo at naglakad palapit sa kanya. Tamang-tamahan. Kanina pa ako gutom eh. Wika nito sabay akbay sa kanya. Hindi siya pumalag at never siyang papalag, no? Nakatingin man siya kanilang mga magulang niya or hindi, hindi siya gagawa ng mga bagay na ikakadismaya ni Rovan. Ngayon pa ba siya mag-iinarte? Gayong alam niya na kung anong sakripisyo ang ginawa ng lalaking ito para maging maayos ang buhay ng mga magulang at kapatid niya. Kahit wala siya, nagawa ni Rovan na suportahan ng mga ito. Kahit na walang kasiguraduhan na muli silang magkikita nitong si Rovan, ginawa nitong parte ng pagtulong sa mga magulang niya na dapat siya ang gumawa. Well, siguro nga, sobrang swerte niya na may isang Rovan na noon pa man ay palagi nasa tabi niya at naintindihan lahat ng tantrums niya. Gosh, walang katulad ng lalaking ito, kaya wala na rin siyang balak pang pakawalan ito. Siguro ito na ang tamang time para paglaban niya ito, kahit na kanino. Hey Han, tatayo na lang ba tayo dito? Gutom na ako eh. Kung hindi pa siya binulungan ni Rovan, hindi pa siya bumalik sa wisyo eh. Paano ba naman kasi nanatili siyang nakatayo
habang ang kanyang mga magulang at mga kapatid ay nakaupo na sa hapagkainan at halatang silang dalawa na lang ni Rovan ang hinihintay para maumpisahan ng kumain. Oh God, kung saan-saan na naman nakarating ang imagination niya. Han, rice please. Buong paglalambing na wika ni Rovan kay Mireya, kaagad namang tumalimas si Mireya na parang isang masunuring asawa na sinandukan ng pagkain si Rovan at maayos na nilagay sa pinggan nito. Hindi lang kanin ang nagawa niyang isandok dito kundi pati na rin ulam. Para kompleto Ricardo, hindi ba? Thank you, Han. The best ka talaga. Wika pa nga ni Rovan sa kanya. Pakiramdam naman ni Mireya nakalutang siya sa alapaap. Ang dating sama ng loob na naramdaman niya para kay Rovan ay biglang naglaho. Para siyang isang teenager na nakalutang ngayon sa alapaap. Heist, ang sweet nila. Sana balang araw makahanap din ako ng lalaking magmamahal sa akin ng sobra. Narinig pa nga nilang wika ni Cecilia. Kaagad naman pinandilata ng mga mata ni Nanay Teresa ang anak niyang si Cecilia. Hey, tumigil ka ha? Ate mo lang ang may karapatang mag-love life dahil tapos na sa pag-aaral yan. Ikaw kailangan mo munang maging doktor bago pumasok sa pag-ibig na yan para hindi masira ang konsentrasyon mo. Nakakahiya sa Kuya Rovan mo. Kung hindi ka makakapagtapos, kabat ang laki na ng ginastos niya sa kurso mong yan. Kaya pahalagahan mo. Mahabang litanya ni Nanay Teresa na kaagad namang sinaway ni Tatay Carlos. Sinabi nito sa mag-ina na nasa harap sila ng pagkain at mamaya na daw bigyan ng pangaral ang dalaga nilang anak. Samantalang wala sa sariling na panganga si Mireya na bigla na lang siyang subuan ni Rovan. Han, malambing pang wika nito dahil feeling na nakalutang siya sa alapaap, otomatiko siyang napanganga. Samantalang ang mga nasa harapan nila ay puro nakangiti habang pinagmamasdan sila. Ang sweet talaga, ani ni Cecilia. Hindi na mabilang pa kung ilang beses nang narinig ni Mireya ang katagang yun wala sa bibig ni Cecilia. Wala sa sariling napayuko siya at kunwari itinuon niya ang buong pansin sa mga pagkain na nasa harapan niya. Kahit naman kapamilya niyang nasa harapan nila ngayon, nahihiya pa rin siya sa mga ito, no? Bakit ba napaka-sweet ni Rovan sa kanya ngayon? Han, eat more. Hindi mo ba gusto yung mga pagkain? Bakit mukhang tamilmil ka yata ngayon? Narinig niya na namang wika ni Rovan sa kanya. Wala sa sariling mabilis siyang nagangat ng tingin at ibinaling ang tingin kay Rovan. Kaya lang bago pa siya nakapagsalita, naunahan na siyang magsalita ni Cecilia. Baka buntis si ate kuya. Palatandaan ng isang nagdadalang tao ay ang pagiging tamilmil sa pagkain. Wika nito. Lalong nakaramdam si Mireya ng pag-iinit ng pisngi habang todo ngiti ni Rovan. Talaga? Wow! Excited na ako makitang pang-apat kong anak kong ganon. Nakangiting sagot ni Rovan na labis na ikinagulat ni Mireya. Wala sa sariling napatitig siya sa nani at tatay niya. Hindi niya pa kasi nababanggit sa mga to ang tungkol sa tatlo nilang anak ni Rovan eh. Bakit nga pala hindi niyo sinamang mga bata? Sana malang nakita din namin sila. Sagot naman kaagad ng tatay niya na labis niyang ikinagulat. Nagtatanong ang mga matang tumitig siya kay Rovan. Alam na nila ang tungkol sa mga anak natin? Naikwento ko na kanina sa kanila, nakangiti nitong bigkas. Kaagad naman nalaki ang mga mata niya sa gulat. Talaga? Tatlo na kaagad ang pamangkin ko? Sabat naman ni Cecilia. Sa bagay, kanina niya pa ito kasama sa kusina at sila nani at tatay at Raymark ang kausap ni Rovan sa living room kanina. Maaring naikwento na nga yata ni Rovan ang tungkol sa tatlo nilang anak. Nay, tay, iset natin ang date tungkol dyan. Gusto ko rin po na makilala kayo ng mga apo nyo. Nakangiting sagot niya sa mga to. Muli siyang napasulyap kay Rovan. Hindi niya inasa na ganito kabilis magkwento sa mga magulang niya. At tatlo sila? Ang galing, pero in fairness, ang daya nyo. Nung huli naming nalaman, isa pa lang ang anak ninyo. Tapos malalaman namin ngayon, tatlo na pala? Ani Cecilia. Ganun talaga kapag nagmamahalan. Tsaka ayos lang naman kina ate at kuyang magkaroon ng maraming anak, kaya naman nilang buhayin, kahit may isang dosena pa yan. Sabat naman ni Raymark. Hindi naman mapigilan ni Mireya ang mapangiwi. Isang dosena? Gosh, hindi birong mga anak at wala rin siyang balak ng mga anak ng ganun karami. Although alam niyang kayang bumuhay ng maraming anak ni Rovan pero hindi pwede dahil mahirap ang mga anak, no? Well, pag-uusapan pa namin yan ng mahal ko. Kahit na ilang anak pa yan, walang problema. Hindi ba, Han? Sagot naman ni Rovan, sabay patong ng palad nito sa mahita niya. Hindi niya tuloy mapigilan na mapangiwi sa sabay tango. Oo, ano naman, walang problema kahit na ilang anak pa yan. Nakangiwi niyang sagot habang pilit niyang tinatanggal ang kamay ni Rovan na nakapatong sa hita niya. Kaya lang wala yatang balak na tanggalin ni Rovan eh. Paano ba naman kasi? Imbis na kusa nitong tanggalin, naramdaman niya na lang na nagpisil ito sa kanyang hita. Grabe, loko talaga. Talagang nagawa na mag-take advantage na lalaking ito sa mismong harapan ng hapagkainan.
Alam yata nitong si Rovan na hindi siya papalag. Ay, Rovan na kamay mo. Pabulong niyang saway dito. Ingat na ingat siya na baka marinig ng mga kaharap nilang sinabi niya. Lalo na't panakanakan tinitingnan sila ng mga to habang kumakain. Mabuti na lang talaga't nairaos din ng maayos ang pagkain. Yun nga lang feeling ni Mireya. Hindi siya nakakain ng maayos eh. Paano ba naman kasi wala nang ibang ginawa si Rovan kundi ang ipatong at pisil-pisilin ang hita niya. Sino ba naman itong ang makakakain ng maayos kapag gano'n ang katabi mo, hindi ba? Pagkatapos nilang kumain, tumambay sila sa sofa para uminom ng tea. Walang katapusang kwentuhan ang naganap sa pagitan nilang lahat hanggang si Tatay Carlos at Nanay Teresa ng kusang sumuko. Inaantok na daw sila, kaya naman nauna na silang magpaalam. Kaya lang bago sila tuluyang pumanik ng kwarto, may panghuling sinabi pa sila. Cecilia, ihatid mo Ate Mireya mo at Kuya Rovan mo sa kwarto na gagamitin nila. Bili ng Nanay Teresa. Kaagad namang napatitig si Mireya kay Rovan. Gusto niya kasing pumalag, lalo na't wala siyang balak na makasama itong si Rovan sa isang silid eh. Kahit naman maayos ang relasyon nila ng lalaking ito. Hindi na maayos tingnan kung magkasama sila sa isang silid tapos mahiga sila sa isang kama. Pero paano niya naman yung sasabihin sa nanay at tatay niya? Ang alam ng mga ito'y tatlo ng anak nilang dalawa ni Rovan at kung tatanggi siya na makasama tong si Rovan sa isang silid ay baka batuhin na naman siya ng maraming tanong. Baka masahaba pa ang usapan at inaantok na siya. Okay po nanay. Ako na pong bahala kina ate at kuya. Matulog na po kayo. Nakangiting kaagad namang sagot ni Cecilia sa bili nila. Ilang saglit lang tuluyan na din nagpaalam si Raymark kaya silang tatlo na lang ang naiwan dito sa sala. Ate matulog na tayo. Halina kayo, ituturo ko na sa inyo kung saan kwarto kayo matutulog ngayong gabi. Nakangiting wika ni Cecilia at nagpatiuna na itong naglakad patungo sa may hagdan. Wala sa sariling napatitig si Mireya kay Rovan. Halata sa mga mata nito ang pagtutulog kaya naman kaagad na napangiti si Rovan kay Mireya. What? Don't tell me na hindi ka papayag na makasama ko sa isang kwarto. Seryosong tanong niya sa dalaga. Napatitig na muna si Mireya kay Cecilia na noon ay huminto na sa paghakbang at muling ibinaling ang tingin sa kanilang dalawa. Ate, kuya, halina kayo. Halos alas 12 na ng gabi at inaantok na ako. Wika ni Cecilia kaya wala nang nagawa pa si Mireya, kundi ang kaagad na sumunod kay Cecilia. Hindi niya na napansin pang matamis ng ngiti na nakaguhit sa labi ni Rovan habang nakasunod din siya sa kanya. Iniisip ni Rovan na maaring pwede nang umpisahan na gumawa ng fourth baby. Mukhang matutupad ng matagal niya ng gusto. Yun na yung makatabi sa isang kama si Mireya. Matagal niya nang gustong mangyari yun at mukhang matutupad na. Itinuro na lang ni Cecilia ang magiging silid nilang dalawa ni Rovan at mabilis na itong naglakad pa alis. Kahit na nag-aalangan, wala nang nagawa pa si Mireya, kundi ang pumasok sa loob. Kaagad din namang sumunod si Rovan sa kanya. Masyadong maliit ang kama para sa ating dalawa. I think kailangan kong manghiram ng dagdag na comforter or kahit nakumot kay Cecilia para sa sahig na lang ako. Kaagad na wika ni Mireya kay Rovan habang nakatitig siya sa kama. Totoo naman kasi masyadong maliit ang kama para sa pandalawahang tao. Hindi talaga sila kasyang dalawa lalo na at ang laking tao ni Rovan no? Tsaka wala siyang balak na sumiksik dito para lang magkasya sila sa kama. Ayos na yan, kasya na tayo dyan. Saka hindi mo ba napansin, antok na si Cecilia at baka nga tulog na yun eh. Baliwalang sagot ni Rovan at parang wala lang na inumpisa na nitong hubarin ng kasuotan. Kagad namang namilog ang mga mata ni Mireya sa gulat. Anong ginagawa mo? Teka lang Rovan, bakit ka naguhubad? Nandidilat ang mga matang tanong niya dito. Natural, matutulog na tayo. Saka alam mo naman siguro na noon pa, hindi ako sa'yo matulog na may suot, di ba? Come on, Mireya. I'm so sleepy na din. Kung ayaw mo pang matulog, bahala ka. Basta ako higa na. Seryoso nitong bigkas at parang wala lang na pinagpatuloy nitong paghuhubad ng lahat ng kasuotan. Kaga naman napatalikod si Mireya kay Rovan habang ramdam niya na malakas ang pagkabog ng dibdib niya. Ano ba tong ginagawa ni Rovan? Gusto pa talaga nito maghubad kayong alam naman ito magkasama sila sa silid eh. Ayos na, diyan ka sa gilid at dito naman ako sa kabilang gilid. Don't worry, kasya tayo at hindi naman ako malikot matulog eh. Narinig niyang muling wika ni Rovan. Sa pagkakataon na ito, dahan-dahan niya itong nilingon na noon ni nakahiga na pala sa kama. May takip ng kumot ang katawan nito na labis niyang ipinagpasalamat. Ano pang hinihintay mo? Matulog ka na kahit na konting idlip lang dahil mamaya maaga din tayong aalis pabalik na Manila. Nag-message sa akin si mommy kanina tinahanap na daw tayo ng mga bata. Muli nitong wika. Wala na siyang nagawa pa kundi ang dahan-dahang naglakad patungo sa kamat na upo sa gilid nito. Teka lang, don't tell me na matutulog kang ganyan ang suot mo.
Bubuelo na sana siya sa paghiga nang biglang nagsalita si Rovan. Suot niya naman ngayon ang gusto niya yatang pakialaman. Hindi niya tuloy mapigilan na mapasimangot. Rovan, kung gusto mong matulog ka na. Huwag mo na akong pakialaman, pwede? Mind your own business. Yamot na wika ni Maria kay Rovan. Isang mahinang pagtawang kumuwala sa lalamunan ni Rovan pero hindi na siya nag-abala pang sumagot. Hanggat maaari, ayaw niyang inisin si Maria. Baka mamaya bigla na lang tong lumabas ng kwarto eh. May balak pa naman siya ngayong gabi kaya dapat na magpakabait siya. Sobrang namiss niya si Mireya. Mahigit 5 taon siyang tigang. Tiniis niyang wag pumatol sa ibang babae dahil wala namang ibang laman ng isipan niya nitong mga nakaraang taon. Dumaan ko hindi itong si Mireya lang. Ganon siya kapatay na patay dito sa honey niya at minsan na rin siyang nangako sa sarili niya na hindi na siya titikim ng ibang babae. Kahit na ano ang mangyari. Kaya naman ngayon nasa tabi niya na ulit itong honey niya, gagawa siya ng paraan para muling maangkin ito ngayong gabi. Samantalang tahimik na nakiramdam si Mireya. Nang marinig niyang mahinang paghilik ni Rovan, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Ibig sabihin tulog na si Rovan at pwede na rin siyang matulog. Mukhang harmless naman si Rovan eh. Napagod din yata sa ilang oras na biyahe. Saka late na rin at isiping umaga na ito magigising. Walang pagatubiling nahiga na rin siya sa tabi nito. Inaantok na siya at wala naman talaga siyang choice kung hindi ang mahiga sa tabi nito eh. Yun nga lang habang nasa kasarapan siya ng pagtulog, nalimpungatan na lang siya na para bang may nakayapos sa kanya. Ayaw niya na sana yung pansinin dahil sa sobrang antok pero kagad na napadilat ang mga mata niya. Nang maramdaman na lang niya na para bang may isang kamay na nakasapo sa may boobs niya. Ah, ano ba yan? Istorbo naman eh. Bigkas niya pa nga sabay hablot sa kamay niya na sa dibdib niya pa rin. Kaya lang wala yatang balak na pakawalan ng kusino man ang boobs niya. Dahil naramdaman niya na lang na para ba siyang minamasahe sa bahaging yon. Ano ba naman yan? Nakakainis naman eh. Muli niyang wika kasabay na mahigpit na paghawak sa pangahas. Nakamay na nasa dibdib niya pa rin pero nang maramdaman niyang pagdampi. Nang mainit na hininga sa may punong tenga niya, doon siya napamulat ng kanyang mga mata. Kasabay na pagdagsa ng matinding realisasyon sa isipan niya. Hindi siya nag-iisa sa kama. Oh God, bakit niya ba nakalimutan? May katabi nga pala siya sa ibabaw ng kama at walang iba kung hindi si Rovan. Good morning, honey. Mahinang bulong nito sa kanyang punong tenga. Pakiramdam ni Mireya biglang nanigas lahat ng ugat niya sa katawan. Hindi siya makakilos at ang kanyang matinding antok na nararamdaman ay para bang biglang naglaho sa isang iglap lang. Ang bango naman ng honey ko. Amoy baby. Wika pa nito at ganoon na lang ang palalaki ng mga mata niya nang bigla niya na lang maramdaman ang paglandas ng dila nito sa kanyang leeg. Gusto niyang kumuwala mula sa pagkakayapos nito pero feeling niya biglang nawalan siya ng lakas. Tulog ka pa rin ba? I'm sorry to disturb you, honey. Pero hindi kasi ako makatulog eh. I don't know why, pero baka namamahay ako. Muling bigkas ni Rovan kasabi ng dahan-dahan na paghaplos ng palad nito sa kanyang dibdib. Gusto sanang magalit ni Mireya dahil sa kapangahasan ng lalaki pero wala naman siyang lakas para gawin yon. Bigla ding naumid ang dila niya lalo nang maramdaman niyang pagdiin ng pang-ibabang bahagi ng katawan ni Rovan sa katawan niya. I want you, honey. 5 taon akong nagtiis kaya sana pagbigyan mo ko ngayong gabi. Narinig niyang wika nito. Kasabay ng pagdampi ng labi nito sa kanang bahagi ng pisngi niya. Patagilid siyang nakahiga at nang maramdaman niya, napilit siyang pinapatihaya nito. Wala na siyang nagawa pa. Kagad na nagtamang kanilang mga mata. Kasabay ng dahan-dahan na pagdampi ng labi nito sa labi niya.